Guys, kahit may gulo na nga dito sa Middle East at lahat ng tao sa Pilipinas ay nakatutok sa sitwasyong ito, ang mga scammer ay hindi natutulog at hindi rin nagpapahinga. Kaya sa mga kababayan natin, lalo sa mga nandyan sa Pilipinas, kailangan din natin maging matalino, maging maingat at maging wais. Dahil guys, huwag kayo basta-basta magpapaniwala sa mga points, lalo sa mga rewards, lalo na pagdating sa credit card. Dahil pagdating sa mga ganyan ay dapat direkta kayo kumukonekta o tumatawag sa inyong bangko. Hindi yung tatawag kayo kung saka na biktima na kayo. Guys, na-scam ako ng 7-8 sa credit card ko 2 days ago. May bagong modus ngayon yung mga scammer ng credit card. Hindi na lang OTP ang hinihingi ng mga scammers ngayon. Hindi na sila manghihingi ng credit card information. Bubudulin ka nila mismo sa tawag. So, last week may tumawag sa akin. Travel card daw sila. Associated daw sila sa iba't ibang bangko, sa BDO, BPI, East West, you name it. Marami silang binanggit na pangalan ng bangko. Ito daw ay hindi na-applyan, ino-offer lang ito sa mga credit card holders. So ako, 2 weeks ago, nag-offer sa akin ang BDO ng Platinum Mastercard. And then, tinignan ko yung BDO online ko, nandun na nakaregister na yung Platinum Mastercard ko. Nakalagay na siya dun sa BDO online. So, kailangan ko na lang matanggap yung physical card ko para ma-activate ko yung card ko sa BDO online. So, nung tumawag itong travel card na to, at in-explain niya na ino-offer lang to sa mga credit card holders, ang akala ko dahil dalawa na yung credit card na hawak ko sa video, may mga nag-o-offer talaga ng ganito na perks ng mga credit card. So ang ginawa ko, in-entertain ko yung tumatawag, babae So hindi niya magsalita, para talaga siyang ahente or nagtatrabaho sa isang bangko. Binanggit nila yung buong pangalan ko, tapos yung billing address, tama din. And then wala silang hiningin kahit anong information sa card number ko o hindi sila nanghingi ng OTP. At sumakto din talaga dun sa time na na-approve ako sa isang credit card. Ito, tumawag sila na eligible na nga daw ako sa travel card, 40% daw yung discount sa hotel, sa airfare. Tapos, hindi lang sa akin yun pwede pa sa mga families and relatives ko, magagamit din nila yung 40% na yun. So, nung first call, tinatanong nila ako nandun ba ako sa billing address na yun kasi papadala na nila yung card. At that time, wala pa. So, wala pa silang sinasabing kahit ano. Parang i-deliver lang talaga sa'yo yung card, di ba? Wala kang babayaran. And then, 2 days ago, tumawag ulit sila. Okay na ba? Nandun na ba ako sa bahay? Hindi na ba ako aalis kasi i-deliver na yung travel card? Doon na sila nagsabi na may one-time payment na 7,888 pesos. Payment daw yon for lifetime benefits. Like, sila kasi yung mag-aasikaso kapag ka meron kang travel or hotel accommodation, sila plus meron ka pang 40% discount. At ang maganda pa, 24 months yung pwede mong installment. So, bali 300 pesos. Tapos, April pa siya mag-start na ibabawas sa credit card mo. Sige, 24 months na lang yung i-avail ko since hindi naman ako masyadong nagta-travel, di ba? So, tumawag siya, nasa labas kami, pero pauwi na rin ako. So, sabi ko, sige, 5 minutes, nandiyan na kami. So, sabi nila, sige, pinaghihintay na nila yung pag-authorize kasi may terminal silang hawak eh. So, pag-uwi namin, habang na yung taong naghihintay sa amin, nakamotor siya. And then, meron siyang sariling terminal eh. Tapos, meron silang pinapirmahan. Ito, ayan. Tapos, after mo pirmahan to, meron silang ilalabas sa terminal, doon mo itatap yung credit card mo. So, imagine the effort ng mga scammers ngayon. Hindi ko na talaga alam kung saan sila kumukuha ng kapal ng mukha. Pare-pareho lang naman tayong Pilipino, ba't hindi tayo lumaban ng patas? Sabi nila, mababawas daw yung 300 sa April pa. Pero nung tinignan ko yung video online ko, nabawas na agad yung 7,888. Eh di tinawag ko ngayon sa BDO, tumawag ako sa hotline number ng BDO para magpa-assist. Kasi kinutuban na ako napait. Kasi tingnan nyo to, ganito yung binigay sa akin, tapos na envelope, tapos pagbukas mo, ito yung bibigay sa'yo. May free staycation pa silang in-offer for a 3-star hotel sa Tagaytay, kahit saan basta 3-star hotel daw. Free staycation for 2. Tapos kapag gusto nyo magsama ng iba, may discount pa daw. So imagine, diba, parang na-rehearse nila, pinag-isipang mabuti yung mga ganito para lang makapanloko ng tao. At ito yung nakalagay. Ayan. Hindi ko pa nga natatanggal yung card kasi nung pumunta sa lead dito, busy ako. Ngayon ko lang to na-check. So, ayan yung itsura ng card. Pagdating dito sa likod, ayan may typo pa. Plus 632, walang 639. Diba? Tapos yung font nung kanilang paper, sobrang sakit sa mata. And also, habang tinatawagan nila ako, panay sila paulit-ulit ng pangalan ko. Alam nyo, meron nagsasabi sa loob ko na bakit mo paulit-ulit tinatawag yung pangalan ko. Lagi niyang sinasabi, Miss Maria Juana. Kailangan ba, like every 2 sentence, kailangan mo bang babanggitin yung pangalan mo sa akin? So, tactic yun guys, para ma-hypnotize ka, para mabudol ka, para maramdaman mong legit sila kasi tinatawag yung pangalan mo. So, ito, tinawag ko to sa BDO ngayon, wala, peklat lahat. So, sa lahat ng credit card owners, kapag may tumawag sa inyo, nag-offer ng travel card, huwag niyong sasagutin, huwag niyong i-entertainin. Ang pinakamabuting niyong gawin, tawagan niyo agad yung bangko niyo para malaman niyo agad kung mayroong ganito ba talaga na travel card or perks bilang credit card holder nung bangko na yon. Wala tumatalino sila Dati, magiging cautious lang tayo kapag nangihingi ng OTP o ng credit card info. Pero ngayon, ang dami na nilang ways para makapanloko ng tao. So, ito, kaka-search ko lang ngayon sa TikTok at nakita ko tong content creator na to. For context, around 2 weeks prior to this call, tumawag talaga sa akin si PDO
BDO para mag-offer sa akin ng JCB card and I said yes to it. Another 'Di ba? Same sa nangyari sa akin. 2 weeks ago din, bago ako na-scam, bago may tumawag sa akin, tumawag muna ng legit yung BDO at nag-offer ng card sa akin. So yun, tinanggap ko. And then, 2 weeks noon, tumawag na yung travel card na nag-offer. So parang, ano ba to, BDO? Inside job? Meron bang inside job sa mga bangko? Kaya nakukuha yung complete information kasi alam yung full name ko, alam yung address, alam yung mga personal information na dapat sa bangko lang dapat yun. Tapos natatrap pa yung mga credit card holders kasi yung ginagawa ng mga scammers ay walang takas kasi magiging valid yung transaction nyo kapag ikaw mismo yung nagbigay ng OTP o ikaw mismo yung nag-swipe or nag-tap ng card mo. Pero paano mangyayari yun kung wala silang information namin? Kung wala silang information natin? Ano tong pattern na to? Meron bang tao sa inyo, sa mga kumpanya nyo na nangi-scam? Is this an inside job? Update ko lang kayo. Alam nyo ba, tumawag sa akin yung mga nag-scam at nag-text kahapon since mukhang nakarating sa kanila yung video ko. And ayon sa text, is ilalagay ko na lang dyan. I-post nyo na lang para mabasa nyo yung screenshot. Pero yun, pinapabutan nila yung message kasi sabi nila hindi raw sila scam. Legit company daw sila. So, nag-message sa akin yung legal officer daw ng Concepts Unlimited. They are asking me to answer the call. Eh syempre, saan ba tayo na dali, di ba? Sa mga pagsagot-sagot ng mga unknown caller. So, sabi ko, I prefer to talk about this ng text message or email basta hindi na ako sasagot ng kahit anong tawag sa kahit kaninong unknown number. So, from now on, lesson learned na ako na hindi na ako sasagot ng mga unknown callers unless magte-text kayo at magpapakilala kayo kung sino kayo. Anyway, ito yung naging usapan namin. Nag-send pa sila ng SEC registration permit. So, basically, pinapa-delete nila sa akin yung post kasi nga, it's gaining traction, it's gaining views, at ang dami rin mga nagko-comment at nagme-message sa akin na same din yung nangyari sa kanila. Meron pa nga mga nagme-message na pati yung savings nila na limas, tapos same pattern din na 2 weeks before sila tawagan ng travel card na to, ay may nag-offer sa kanila ng card. So, may pattern talaga. Hindi lang ako naka-experience ito, kundi marami pala tayo. So, nagsabi lang sila sa akin na mag-email ako ng cancellation request sa kanila. Hindi ko alam kung formality ba yon kasi nagte-text sila sa akin eh. So, pinapa-email pa nila yon, tapos may process daw, ganyan. And since na-dispute ko na yung concern ko sa video, na-dispute ko na itong nangyari sa akin, yung option 2 na lang, yung pinili ko, which is yung chargeback. So, I'll give you guys an update kung anong mangyayari, kung i-update pa ba ako nito, tatawagan pa ba ako, or i-refund yung perang nakuha sa akin. At sa mga nagsasabing nagpa-scam daw ako at hindi na-scam, pasensya na ha. Pasensya na kung hindi ako umabot sa standards nyo na matatalino at pasensya na kung hindi ko kayo kagaya na perpekto. Pero sana, huwag nyo i-invalidate yung naging experience ko at naging experience ng marami kasi lahat naman tayo, meron tayong moment of vulnerability eh. Hindi naman all the time laging up yung guard natin. May mga ganun talaga tayong moments na tataka-taka tayo. Pero I mean, just look at the positive side of it na sa video na yon ang daming naging aware dahil shinare ko yung experience ko and then hindi na rin sila sasagot ng mga calls from unknown number kasi narinig na nila yung side ko, narinig na nila yung experience ko. So sa mga negative comments dyan, kung wala naman kayong magandang sasabihin, shut nyo na lang yung mouth nyo, okay? Kung gusto nyo i-congratulate namin kayo dahil hindi pa kayo nai-scam ever, sabihin nyo lang, ha? Baka kailangan nyo ng validation. So yun guys, update ko kayo next time kung merong progress dito sa refund na to o kung may-refund man. So hopefully, mabalik na sa akin yung pera. Kung hindi, edi sige, tanggapin na lang natin. Pero yun, ingat kayong lahat at huwag na kayong magsasagot o mag-entertain ng mga unknown callers. Mas maging maingat tayo. For sure, hindi lang ito yung mga bagong modus na may invento ng mga ganitong tao mapanling lang. At ang dami nga rin umaagri na baka nga inside job or meron talagang kasabot sa loob. Pero inside job man o hindi, please naman, yung mga traditional banks natin, BDO, BPI, lahat ng banks, please kung meron kayong mga natatanggap ng ganito mula sa mga clients nyo, bigyan nyo naman ng attention. Kasi yung mga pera namang pinambabayad namin sa inyo, hindi naman namin to kinuha ng ganun kadali. Pinaghirapan namin lahat to. Paalala ito sa lahat na 2026 na ngayon, huwag kayo basta magpapaniwala sa mga offer, lalo sa mga tumatawag na meron kayong points o reward. Dapat direkta kayo sa inyong bangko para hindi kayo maloko dahil para sa akin ay totoo ang kasabihan na walang manloloko kung wala ring magpapaloko.